Hello, Carolas, mabuhay. This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa inyong mga support sa amin ng aking special guest ngayon. Ako talaga nag-request ng bonggang-bongga dito kasi gusto kong malaman ang kanyang point of view when it comes sa mananalo dito sa Miss Universe Philippines. Ang una kong katanungan, yun kaagad, kamusta ka, Mama Sam? Ayun, okay naman. Siyempre naghihintay ako ng mga updates ninyo kung ano yung mga nakita nyo do'n. Nagtataka nga ako, kayo yung nandodoon pero ako yung tinatanong ninyo. Ano ba? Nakakaloka kayo. So dapat kayo nga yung nagbibigay sa akin ng mga ano, dapat nga kayo yung mga nagge-guess sa akin kasi parang feeling ko kayo yung maraming masasabi dito dahil kayo yung mga nanonood in live. Anong silbi ng panonood ninyo kung tatanungin nyo yung mga opinion ko? Malay ko ba sa mga nakita ninyo, di ba? Pero sige, tatrabawin natin yun ng bonggang-bongga. Di ba? Siyempre pwede naman ako tanungin mo naman ako kung ano, pero siyempre mahalaga pa rin yung opinion mo kasi the mama Sam brosos ka naman eh. At sino namang at siyempre iba pa rin yung nakikita mo kaysa nakikita namin. Kahit sabihin namin ay bato mananalo, pero iba yung nakikita mo. Wala naman tayo magkakaiba tayo ng mga opinion din talaga. Parang So for feeling ko pare-parehas lang din ang yung mga nakikita. Anyway, sige, yung first question ko, Mama Sam, dito sa Mythical 5 na ito, na afternoon, sila, kumusta naman kayo? So yun, so kamusta kayong lahat? So ito na, magchichikahan kami ni Gaisel. Pagbigyan natin si Gaisel, nakakahiya sa kanya. mm Sa Mythical 5 na ito kasi Mama Sam, yung first question ko, sila Atisa Manalo, si Niloon Laguna, Iliana Marie Aduana, si Tagig na si Katrina Ligado, si Winwin Marquez, at saka itong si Chelsea Fernandez. Possible ba na silang lima na ang top 5 for today's video para sa'yo? Okay, so syempre bukas na nga yung Miss Universe Philippines at lahat naman tayo talaga excited na dyan. Marami na tumatakbo sa utak natin. Gusto natin sino ba talaga, malaman kung sino ba talaga yung mananalo. Kahit yung mga subscribers kong iba, panay ang message na sa akin, kagigising ko lang, dahil ko nare-receive na message, Mama Sam, tingin mo, ito na ba talaga ang mananalo? Mama Sam, tingin mo, ganito, ganito, ganito. Naiintindihan ko, we are excited kasi for tomorrow. And then, ayun na nga. So, syempre, inaalam natin talaga kung sino nga ba yung maingay, sino nga ba na pag-uusapan. At higit sa lahat talaga, gusto nila malaman kung sino yung top 10 ko. So, natutuwa Yes. naman ako doon. It's my flattered naman. Kasi parang sino ba naman ako para malaman nyo pa kung sino yung top 10 ko. Pag mali, sasabihin nyo, naku, hula-hula. Kapag panalo, sasabihin nyo, wow, at galing. Pero appreciated. Syempre, ito naman Yes. ay naglalabas lang tayo ng opinion. So doon sa tanong ni Gaisel na possible ba talaga na sila na ang top 5 dito sa Miss Universe Philippines? Possible yes, possible no ang sagot ko dyan. Yes, kasi they are veterans at nakita naman natin sa laban nila dito sa competition ay talaga namang lahat sila magaling. In fairness, yung mga veteranas na to, magagaling talaga sila. Wala akong masabi kay Sultan Kudarat kasi binigay naman niya yung makakaya niya kay Sinuluan Laguna. Nag-perform talaga siya ng bonggang-bongga. Muntinlupa, Diyos ko, consistent naman siya. Taguig, I think, ang ganda-ganda niya nung gabing yun. Ayun yung masasabi ko. Ang ganda-ganda-ganda niya. And then, Quezon Province, I think she's a Diyosa din. At binigay din naman niya yung makakaya niya. So, iba-ibang style, iba-ibang eksena, iba-ibang strategy game. Pero, syempre, at the end of the story, ayun nga. So, makakarating ba talaga sila sa top 5? So, possible, yes, kung aari ba talaga sila. Yung kasi syempre, depende yan sa strategy game ng mga girls na veterans. Kung talagang ready ba sila, may pasabog ba sila, hindi ba sila magpapa-eksena. Pero possible din naman na pwedeng dalawa lang, pwedeng tatlo, pwedeng wala. Charot. So, depende. Bakit ko nasasabi? Kasi syempre, malakas din yung laban ng mga frontrunner na newcomer and then malakas din yung mga nasa dark horse. Lalo na dito sa dark horse, example, si Oriental Mindoro, bigla siyang
Bigla siya Bumulusok. eksena. Yung eksena niya kung tutuusin, hindi ko alam kung eto ba ay napupusuan ng mga hurado o tayo lang. Pero sa tingin natin, oh my gosh, ang ganda ng laro niya. But it's depend sa mga newbies, it's depend sa mga veterans kung gaano pa talaga sila kalakas. Siyempre gusto natin silang 5 na yung top 5 at 'wag na sana sila magpasingit. Pero I guess, nakikita ko lang I think 3. 3 ang makakapasok lang. Oh, Gano'n. dahil sa 3 lang, parang 3 lang ang gusto mong makakapasok sa top 5. Hindi 3 lang, gusto ko silang lahat, pero parang Oo, oo. I guess Oo, 3 mm, mm. Sa palagay ni Mama Sam mukhang 3 lang yung kanyang, gusto ay hindi, hindi, 3 lang yung possible na makapasok sa top 5 sa kanila sa ditong mga sa mythical 5 ng mga veterana. Mama I Sam, guess, I guess, oo, guess lang po yun. How about napupuwesto na ba ni Eloisa Haud ang top 5 niya sa kompetisyong ito? From the beginning naman, si Laguna, nasasabi natin na lagi namang maganda yung ipinakita niya from the start until end. Pero kasi sa preliminary closed door interview, aminin din natin na hindi naman siya nag-penetrate doon ng bonggang-bongga para masabi mo she's on the top. Maganda yung content na sinasabi niya, pero kung pagbabasihan natin sa isang candidate, yung sino ba talaga yung kumpiyansa sa sarili? Madami, 66 sila, hindi lang naman sila Guna. 'Di ba? Hmm, So doon hindi ko alam kung nag-up ba siya doon sa closed door interview or bumaksak ang performance niya. Kasi hindi ko siya nakitaan dun ng gano'n siya kakumpiyansa, yung kalakas yung loob niya sa closed door interview. And then kung pupunta naman tayo dun sa preliminary competition, to be honest, kung ako ang tatanungin mo, so naman yung performance niya. 'Pag tinignan mo kasi si ang sa kanya mahaba, kaya mapapawaw ka talaga sa kanya. Pero aminin din natin, ang daming nag-perform. During mm. swimsuit, during evening gown, ang daming nagpasabog sa evening gown. So hindi ko alam kung yung laro ba ni Laguna ay talagang top 5 ba Top ang 5. ba niya. Pero ang iniisip ko din, kasi magaling din naman yung team nila. So bigyan natin siya ng chance na maipakita niya pa yung laro niya sa Coronation Night. Doon talaga tayo magbe-base kung ano ang ipapakita. Kasi parang swimsuit, parang feeling ko papasok sa top 10 to. Pagdating sa evening gown, depende talaga sa Sa pasabog. gagamitin. And I Mm. think, yes, pwedeng maka-top 5, pwedeng no. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, tinatanong nyo kung sino ba yung top 5 mo? Hindi ko pa alam kasi tinitignan ko kung ano yung laro ng mga girls eh. Pero ang tansya ko dito kay Laguna, I think yung team nila marunong kasi maglaro. So I think meron silang extravaganza talagang pasabog sa coronation. So expect mo na malakas yung laban niya sa top 5. Oh, so, eto man Mama Sam, nag-perform siya kahit na may sakit siyang may mata niya, Baguio, anong masasabi mo? Tuma-top 5 ba ang performance niya yung preliminary To be para honest sa akin, sa'yo? si Baguio, hindi, dati nasa top 5 list ko siya eh. Tapos yung after ng overall na situation plus yung performance niya, I think hindi siya sa top 5 ko, nasa top 10 lang siya. So, Ah, depende sa laro niya sa final. coronation. Oo, pero Mm. I think kasi I consider everything eh. Like example, ang laging sinasabi ni Kun-an, dapat daw sa isang kandidata na mananalong Miss Universe Philippines is a good health. Healthy. Mm. Number Yes. one. At kahit hindi naman sa Miss Universe, sa lahat ng pageant, number one, dapat healthy ka. Hindi excuse yung, ay, may ganito siya, nagkaroon siya ng ganito. Isa yun sa mga tinitignan ng mga organization, yung health ng candidates. And I think doon siya nadali. Doon ako nalungkot. Kasi sa totoo lang, malakas ang laban ni Baguio. And then, I'm so happy kasi nag-perform siya kahit na may pinagdadaanan siya. And I hope na mabigyan siya ng consideration dito sa laban niya. Kumbaga parang sana makita ng organization yung determination, yung sincerity, and then yung ginagawa niyang
laban dito sa Miss Universe Philippines. But kumpiyansa ako na kaya niyang maka-top 10 sa competition. Pero kasi yung top 5, hindi ko alam. Depende yun sa laro. Hindi naman ako si Manong Yes. para hulaan ko, uy, ito yung makakapakaw. But performance level na ipinakita niya dun sa sa prelim, sapat na para masabi ko kaya niyang maka-top 5. She's so good. She keeps smiling and then talaga yung energy nandoon. And I think kaya niya maka-top 10. So top 5 hindi ko sigurado. How about Cebu City na nagpasabog sa kanyang preliminary interview at saka swimsuit? Cebu City, for now, I think sa akin, ito yung possible na pwedeng makalusot sa top 5, pwede din namang hindi. 50-50 para sa akin kasi marami kasi ding yes, maganda si Cebu, magaling si Cebu, consistent si Cebu. Pero pag-usapan natin yung charm na binibigay niya, yung charm ng bawat kandidata. I think marami din naman mga kandidata na talaga masasabi mo na naglaro, nag-perform, and then at that same time, meron silang extravaganza. So looking forward, but si Cebu, isa sa mga yung pwede nating masabi na hindi mo pwedeng ignorin yung laro niya kasi baka biglang nasa top 5 siya. Hinuhuli Ayan. ko yung top 5 ko. Hindi mo Hindi mahuhuli. Pero ito Mama Sam, after ng preliminary competition kasi Mama Sam, pinag-usapan talaga yung babaeng ito. At saka hindi namin alam kung nandun na, matangkad siya, maganda siya, pero wala talaga siya sa top 5 ng mga ibang mga pageant vlogger. Si Sasha Lacuna ng Tarlac na nag-perform talaga at very talagang umilaw talaga yung pagkakataon sa kanya. So anong masasabi mo sa kanyang performance? Na pareha sila ni Atisa na medyo lang, simple lang, malamya lang, pulido lang, ganun lang yung eksena nila. Hindi sila masyadong nagbigay ng mga unnecessary movement pero yung pasarela nila ay ayos lang. Actually, si Tarlac ay isa sa mga masasabi kong dark horse candidates dito. Bakit dark horse? Hindi naman siya ganun ka-popular pagdating sa pinag-uusapan katulad ng mga frontrunners and veteran. Kasi dito kasi sa competition, nahahati sila sa tatlong category. May mga veterans na ito nga sila Atisa, sila na matik yan pag-uusapan kasi they are veterans. And then may mga frontrunners ako na tinatawag katulad nila Laguna, Baguio, Pasay, ayan. And then kasama dyan si Ifugao, si Cebu City, si Bohol. Mga frontrunners sila, hindi mo man masabi na but they are frontrunner kasi malakas talaga sila sa competition. And then may mga dark horse naman akong nakita katulad nila Isabel, Tarlac, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, na biglang nag-shine na hindi mo Tugigaraw, na hindi mo Yes. inaasahan pero maliliit lang na kumbaga parang hindi sila masyado pinapansin. Sila yung consider ko na dark horse talaga, na pwede talagang manalo. And Tarlac is one of my dark horse candidates. So, ang laro ni Tarlac, yes, nagbigay siya ng magandang laro, to be honest. And yung ganda niya, ando doon. Pero ang tanong, siya nga ba talaga ang napipisil ng organization ng maging Miss Universe Philippines natin? I think magugulat ako kung siya ang magiging Miss Universe Philippines kasi kung oobserbahan mo yung overall na ginawa nilang performance, I think siguro ang swerte nito kapag nakarating to sa top 5. But for me, top 10 kaya. Yung kumbaga, pag nag-top 10 siya, hindi ako magugulat. Pag nag-top 5 siya, talaga? Ganon. Ganon na magiging reaction ko. Si reaction, kakaloka yun talaga. Yung parang shock na shock ako na parang kasi unexpected na makakarating siya doon. Pero sabi ng gano'n, expect to unexpected. But mas marami akong ine-expect na kandidata na parang feeling ko, ito pa. Like example, Cebu, ine-expect ko na pag nakarating siya ng top 5, hindi na ako yung, talaga ba? Yung gano'n. Hindi, walang gano'n. Kumbaga parang, okay, gano'n. So, pero pag si Tarlac kasi, parang feeling ko, madami pa siyang dapat na
habulin sa mga sa mga tumatakbo ditong candidates. And I think good shot yun, nagbigay siya ng performance kasi dati kung top 20 siya, ngayon nasa top 10 na siya. Ganon. Nakakaloka. Pero Mama Sam, nung preliminary competition, dumating si Kun sa kalagitnaan ng competition. After the Mr. Pilipinas Worldwide, dumating siya na walang kaalam-alam, pati yung organization nagpanic bakit nandun siya, ng bonggang-bongga. Surprise! Tapos sabi niya may nagtanong sa kanya, ano po, sino po yung gusto ninyong ilaban ng Pilipinas? Sabi niya, I am looking for a very beautiful Filipina. Sabi lang niya, yun lang yung statement niya. So sa mga listahan natin ngayon natin na ngayon, Mama Sam, makukonsider mo ang very beautiful Filipina ang ating ipang-bato sa Miss Universe this year? Di ba sinabi niya na nga, they are looking a beautiful Filipina? Di ba? So, alam niyo naman yung ibig sabihin siguro ng tinatawag na beautiful. Hindi na Gusto niyo pa ba elaborate. elaborate ko kung ano ibig sabihin ng beautiful? May gorgeous, may pretty, may tinatawag na ano Cute. pa, Ganun. iba-ibang category, pero sabi niya kasi beautiful, hindi naman niya sinabing pretty, hindi na rin naman niya sinabing gorgeous, di ba? So, ang sabi niya beautiful. As in, So, dapat naloka alam talaga natin kami. yung ibig Very sabihin beautiful. ng beautiful. Yung beautiful na tinatawag, yung hindi ka mataba, hindi ka matamang tignan, hindi ka hindi lang charming, kasi may charming din. Oo. So, mga ganon. So, kapag sinabi mong gorgeous, si Taguig yun. Gorgeous, oh wow, ang gorgeous niya. Ang ganon. True. Nakakaloka. After kasi, Mama Sam, ng preliminary, Kasi sinabi mong charming, si Tarlac yun. yes, si Tarlac very charming. Or pretty, ganon. Ng mga Tarlac beauty yun. Pag sinabi mong charming, hindi ko na alam kung sino ba ang may charm dyan. Pinag-usapan din, Mama Sam, si Pasay City na habang nakatayo sila ay talagang nag-uumapaw ang kanyang karisma doon sa stage kahit wala naman siyang ginagawa. Ano masasabi mo dito sa batang Yes, to? nakita ko naman, she's potential. Either Ipugao, she's potential. Kasi Yes. yung mga potential candidates talaga na parang hindi ka naman magugulat kung mananalo sila dahil meron silang angking ganda talaga. Like example, Bohol. Isa sa mga nakikita ko na parang, wow, she's beautiful. I think kahit wala siyang makeup, maganda talaga siya. At Yes. napanood ko yung mga videos niya, yung katulad na lang ng tourism video, katulad na rin din ng introduction video niya. She's something magnet in her eyes and her smile, ganon. Pero ang kulang lang sa kanya siguro yung makinarya, yung tinatawag na yung ingay sa social media, Oo, tama. yung engagement niya sa tao, medyo talagang patay talaga siya doon. Pero performance level, wala ka namang masasabi kay Bohol. At hindi din ako magugulat kung biglang nag-last to standing to or biglang nanalong Miss Universe Philippines. Kasi ang tingin ko, ang assessment ko sa kanila, they are give a complete package dito sa competition. Pero yung sasabihin mo, pag dinala mo ba sila sa Miss Universe, mananalo sila? Syempre hindi. Baka nga hindi tayo maka-top 5 eh. Yung mga tipong ganon. But kung Miss Universe Philippines, alam naman natin ang Miss Universe Philippines, bigla-bigla na lang sila nagpapanalo ng mga na di ba? So, Mga candidate. so parang possible, may height. And then from the beginning pa lang naman kasi sinabi ko na ang lakas na ito maka-top 5 talaga dito sa Miss Universe Philippines. Yung nakita ko talaga si Bocol. And then she proved me na parang, oh, she's fighter. Pero sabi ko nga, sana hanggang top 10 lang to, wag nang tumutong ng top 5 kasi magugulo talaga yung prediction ng lahat. But it depends sa game niya. Oo, nasa game niya yung laban eh. Kumbaga parang ang lakas na ito maka-top 10, top 5, yung mga tipong ganon. And maybe winner, di ba? So si Ipugao, nakita natin na international atake talaga siya. Yung ang in fairness sa Ipugao sobrang nagustuhan ko yung ginawa niyang performance and Yes. international standard talaga, level. Yes. Yes, So, Mama Sam. sabi ko nga,
dito sa Miss Universe Philippines, kudos naman sa 66 candidates, lumalaban naman talaga din lahat sila at pinapakita nila kung paano sila lalaban. Pero aminin din natin, iilan-ilan lang talaga ang masasabi mong pwede mong dalhin sa Miss Universe. Kasi kung pag dinala mo si ganito, sigurado baka ma-thank you girl na tayo ng bongga-bongga. So mga tipong ganon. Kaya nga di ba nag-call out ako na sana may standard talaga ang Miss Universe Philippines kung paano sila pumili. Kasi sa totoo lang, paulit-ulit na lang ako dito sa sasabihin ko, para akong nanonood ng She's Got the Look. Para akong nanonood ng Itbulaga, grand final winners ng Hot Babes or She's Got the Look. Yung mga tipong mga palaban talaga, pero parang pag tinignan mo yung quality ng pang international standard ba talaga? Kapapalo ba tong Miss Universe? I think mahihirapan tayo doon. So kaya nakikita natin dito si Atisa Manalo, si Sinuluan Laguna, si Muntinlupa, kasi yung level nila pang international standard na talaga. At I think hindi naman na kailangan nila dito magpabibo sa competition kasi parang feeling ko they know how to do. Oo. And then yung sinasabi ni Kun An na beautiful, I'm looking a beautiful girl. Beautiful, yes. Kasi gagamitin nila yung gagamitin nila to yung kung sino man yung mananalo Miss Universe Philippines at dapat talaga maganda, yung may ibinubuga para hindi sila mahirapan na ilagay sa mataas na posisyon. At the same time, dapat nakikita nila yung pagiging elegante doon sa kandidata. Kasi bakit ba nakarating si Oppo sa top 5? Bakit ba si Chelsea top 30? Kaya pag nakita nyo sila in person, dalawa sila, kayo na ang magsabi sa akin kung bakit. Ganon. Kasi, aminin natin guys, hindi dahil sa, yung sinasabi, magdi-disagree ako dito. Yung sinasabi nila, hanggat si Kun An ang nakaupo dyan, hindi papalo sa top 5 ang Philippines. Hindi ako naniniwala doon. Magpadala kayo ng quality ng pag-top 5, I think mananalo tayo. Hindi lang sa kalibre ng performance, hindi yun kundi dahil sa total package siya, marunong siyang gumalaw, elegante siya kumilos, at may ganda, I think makakarating siya sa top 5. Ang Miss Universe ngayon, hindi katulad ng Miss Universe na pinapanood mo, ay magaling kumuda, winner to. Kailangan talaga, meron siyang, maganda yung rehistro niya sa camera, maganda ang rehistro niya sa tawag dito, sa mga photos. Yes. Back to Kailangan back talaga yung yun. materyales Yung nila ay walang talagang bullshit. plakado. Oo, hindi yung puro light lang kaya siya gumanda. Ganon. Kailangan talaga, meron talaga siyang angking ganda. Kasi she's Miss Philippines. And Philippines is a very strong and powerful pagdating sa competition. Ang hinahanap ng organization, yung tipo kaya nilang ipasok sa Continental Queen, kaya nilang ipasok sa top 5, and of course, yung engagement sa social media. Kasi aminin naman natin, di ba, pinagbebenta na nila yung mga beauty queens niya. Kung manina ang suporta nito, I think hindi nila masyadong papansinin yan. So, matuto tayo doon sa experience natin sa kanila. And I think, ayun, ang kailangan natin ipadala sa Miss Universe Philippines. So, beautiful girl. Ganon. Hindi siya Yes. naghahanap ng pinakamatalino, hindi siya naghahanap ng pinakamagaling rumampa. Ang hinahanap niya ay maganda sa Beautiful. At Mhm. in-indicate niya, Mama Sam, yung very beautiful. In-indicate niya very, very beautiful. Hindi lang siya nagsabing beautiful, very beautiful. Yes. So, Naloka. maganda talaga sa paningin nila. Kaya Oo. kaya dito na lumalabas na maraming magagaling sa totoo lang. Like example, si Laguna, magaling si Laguna. Pag tinignan mo yung laro ni Laguna, in fairness kay Laguna, talagang sobrang panalo. Ang ganda ng height, ang ganda ng katawan. Pero kasi, ano ba talaga ang gusto nating ilaban, di ba? Kasi kung Mm. sasabihin mo sa akin yung very beautiful ba siya, I don't know. Nakakaloka si Mama Sam. Hindi ko ganun. Hindi Ay. kasi parang doon ako na parang masyado siyang seryoso sa ginagawa niya. Just have fun and enjoy. Oho. Yung parang mas Correct. makita ko sa yung nag-i-enjoy ka habang naglalakad ka. Alam mo sa totoo lang, doon ko na-appreciate si Isabela. Alam niyo na medyo parang
questionable sa akin si Isabela. Pero natuwa ako sa kanya kasi she know how to have fun. She keeps smiling and she's True. enjoying the performance. Either, sino ba to, Occidental Mindoro, na may Yes. lagi Laging talaga na parang, nakangiti. oo. So, ayun yung kulang kay Laguna, yung personality. Masyado niyang ginagawang career, yung mga galawan niya, yung parang kinarir niya talaga na parang dapat maganda, plakado ako dito. But at the same time, ang lumalabas sa kanya, eto call out lang to, hindi ko sa binabash or something. Kasi sayang, yung nakikita ko sa kanya, parang nabibitin ako dun sa asan yung personality, nasan yung landi. She's moved good. Maganda yung pasarela, maganda yung galawan, pero parang pag tinignan mo na siya, parang masyado kang seryoso. Keep smiling and enjoy. Laruin mo yung camera. Oo, yung ganon. So, Mm. landian mo. Ganon. Lagyan mo ng landi yung ginagawa mo. So, parang feeling ko siguro pwede siya pang Miss International or supermodel, mga ganon. Pero ang Miss Universe, hindi sila naghahanap ng modela, naghahanap sila ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Correct. At kapag Correct. nakita mo talaga in person si Miss Universe, maaaring yung galawan niya hindi ganun kapak, pero kapag tinignan mo na yung mukha niya, winner talaga. Yung wala kang mapintas kundi sasabihin mo sa kanya, "Ganda ng batang 'to." Eto Yun. nga Mama Sam, sa mga press con nila ng 5, ang ganda-ganda sumagot ni Nigeria, ang ganda-ganda sumagot ni Chelsea, pero kahit anong ganda ng sagot nila, yung pansin pa rin doon sa Miss Universe. Kasi nga Kasi si Miss Universe, mukhaan lang talaga. nagugulat ka kasi sa ganda. Yung sa tuwing titignan siya, talagang nakikita sa kanya, pretty, gano'n. Mm. Ganda ng mukha, oo. Ayun, yung ganda ng mukha ang nakikita sa kanya, ang ganda ng mga mata, at hindi siya paulit-ulit ng styling. Yes! Grabe talaga, as in iba-iba bawat labas. Ayun yung Eksenadora talaga yung sinasabi lola. ni Mr. Nawat na dapat sa isang beauty queen, lagi kang ang hinahanap talaga nila sa isang beauty queen, yung ganda talaga ng mukha. Ayun Mm. talaga yung number one. Kasi sa tuwing lalabas kasi ang isang beauty queen, dapat lagi kang, "Uy, wow, sino siya?" Yung may gano'n, laging may wow. Hindi yung parang ay siguro yun din yung kinatalo dati ni Samantha Bernardo. Kasi 'pag si Samantha Bernardo parang nagpalit lang ng damit, pero yun yung styling niya, yun at yun lang. Oo, hindi katulad Damit ni lang yung pinalitan, sino ba hindi man yun lang ano, nagbago yung hindi ba buhok. katulad ni sino ba 'to yun na nanalo? Lagi kang magugulat sa kanya, minsan laki ng hair, minsan parang, Si panataban ng Abina buhok. Apia. Oo, yung mga gano'n na parang nakakagulat siya. Dumating na ako sa punto na ayoko lumapit sa kanya kasi parang feeling ko kakainin ako ng hair niya sa sobrang laki. Tapos minsan naman may mga pasabog siya na tama lang. Lalo na yung nanalo na siya, nagulat ako kasi lalo siyang gumanda. Yung parang, uy, di ba, tipong gano'n. So dapat talaga may hindi lang performance, kundi merong tinatawag na extravaganza, yung Na beauty. Na beauty. kayang baguhin niya kapag dumaan siya sa'yo, meron kang, "Uy, wow, ang beauty nito." Gano'n. Eto na Mama Sam ha, yung last question ko na sa'yo. Ang Miss Universe Philippines kasi, ang hilig-hilig magsugal ng mga pinapadala natin sa Miss Universe. Aminin natin, last year sumugal sila sa first Filipina Black Beauty. This time kaya susugal uli sila or mag-stick sila doon sa standard or sundin na nila yung standard na hinihingi ng Miss Universe? Okay. Ano ba ang gusto natin? Manalo, 'di ba? Oo. Dapat Yes, of dapat course. kung ang goal mo ay manalo, doon ka dapat ano bang hinahanap ng organization. So, last year, inclusivity, 'di ba, ang pinadala Yes. nila. Kasi they want to try na something magpadala naman ng Black Beauty kasi may mga Black Beauty talaga na lumalaban sa atin. And then I think it's a chance na bigyan natin sila ng chance na Opportunity. opportunity na para mabalanse natin yung laro. Ang maganda sa Miss Universe Philippines natin ngayon, they are trying to experiment na different kind of beauty ng Pilipina na ipinapackage nila sa Miss Universe. Kaya lang, Yes. pag ganun kasi sila nag-stick, ang nagiging problema, hindi tayo
papalo dyan ng bonggang-bongga. Hindi tayo mananalo kasi maliligwak talaga tayo. Kasi nga, kung ang hinahanap ng organization, gusto ko maganda, tapos pinadalan mo ko ng ganito, paano ko mako-consider yan? Ganon. Oo, yung mga gano'n. So, dapat matuto talaga tayo doon sa ano bang hinahanap ng organization. Kung ang target ng Miss Universe Philippines, they wanted to, ay gusto kong manalo. And I think this year, dahil sa Thailand gagawin ang Miss Universe, so ang nakikita ko sa kanila ay talagang makikipaglaro talaga ang Pilipinas ngayon. Dahil syempre, Thailand to, gusto nila maging maingay or siguro ang target natin ay baka gusto natin makarating ng top 5 or ano, at saka syempre easy to access ngayon parang pupunta yung mga Pilipino for sure dito sa Thailand. And ayaw naman natin siguro na hanggang top 30 lang yung candidates natin, di ba? Correct. Ang sakit-sakit nun, 'di ba? Makakapasok nga tayo pero hindi tayo nakapasok hanggang sa dulo. By the way, Yeah. Mama Sam, maraming salamat sa pagbigay mo sa akin at sa pagpa-unlock mo sa aking ano, kahit na busy at masakit yung ulo mo, 'di ba? Nakakaloka kasi hindi ko pa na-interview si Mama Sam ng bongga. Kasi gusto ko lang kasi malaman yung ano, opinion ni Mama Sam kahit na nandito na ako, kahit na nakikita ko na kung sino talaga yung possible na mananalo. Siyempre iba pa rin yung tingin at saka kutob ni Mama Sam at yun yung ano, 'di ba sa mga audience natin iba talaga once na ikaw yung ano magbigay ng prediction, hindi man yung plakadong Madam Auring o kaya Nostradamus, pero I'm sure inaabangan nila yung mga gustong at opinion mo ng bonggang-bongga. Maraming Wait salamat, lang. Mama Sam. Pwede magsalita. Grabe ka. Yes. Mamadali. So, Hindi. yun. So, syempre, just support your candidates. Ayun yung masasabi ko sa lahat ng mga nanonood. Huwag kayong mabahala. Actually, ang Miss Universe Philippines, kudos naman doon sa mga candidates natin. Ano naman sila? In Yes. And then, doon naman ako sa posisyon na sino ba yung mananalo dito? Marami tayong pinagpipilian ngayon. At yun yung abangan, Mm. syempre, yung final prediction ko. So, yung iba parang talagang marami ako nakikita Ang sinasabi nila, atisan na to, atisan na to. Yung iba naman, win-win to, win-win to. Pero syempre, hindi natin alam. So, siguro kilatisin natin ng maigi. Oo. At alamin Mm. natin ng maigi. And then, let's Yes. see kung tatama nga ba tayo ngayong taon na to. But for now, I think, sige, magbibigay ako sa iyo ng 5 na mga possible na pwedeng manalo. So, isa dito syempre sa mga tinitignan ko ay si Pasay. Si Pasay kasi kung titignan mo, complete package naman talaga siya. At Mm. meron naman siyang masasabi natin na pwede din naman talaga maging Miss Universe Philippines. But depende yan. And then, isa din sa mga tinitignan ko, si Bohol. Si Bohol kasi iba Ay. din ang galing ni Bohol at iba din yung beauty ni Bohol. So possible siyang maging Miss Universe Philippines natin ngayon. And then tinitignan ko din si Siniluan Laguna. Si Siniluan Yes. Laguna, in fairness, kung papakinggan mo yung mga sinasabi niya from so possible din naman talaga. Siyempre, hindi rin mawawala sa listahan natin, siyempre, si Winwin. Si Winwin kasi talaga abangers to Kumbaga parang anytime, pwede talaga siyang maging Miss Universe Philippines sa ayon sa gusto ninyo. Yes. Yun. Kabog. And then, of course, none other than for me, my Miss Universe Philippines for this year is Atisa Manalo. So Manalo. yun, nakikita ko na malaki yung chance and possibility na makasungkit ng corona dahil sa hinahanap ni Kunan. Kung beauty, yes, she has. And then, kung sasabihin naman natin na yung caliber ba niya pang Miss Universe, I think so. Engagement, everything binibigay niya. And I think this is her year. Yeah, grabe I'm so excited din sa magaganap bukas kasi ngayon Mama Sam marami kasing mapipilian kaysa last year. Sa totoo lang magagaling yun din yung last year ha. Pero when it comes sa
talagang nakaano ngayon, eh, parang maraming masyadong magaganda lalo-lalo na yung mga newbies talagang, ngayon sila at matatangkad pa. So, I'm so excited sa mangyayari bukas kung ano ba, kung mga veterano ba yung manalo or mga newbie ba. At kung sino man ang manalo, veterans Sabi or gano'n ano newbie. daw, eh, 5+1 daw, tama ba? Yes, Mama Sam, 5+1. Five Yung plus plus one. 1 Kung po six ay ko, yung I think si Laguna. yung plus 1 kasi ay yung nag-top sa Pina Beauty. So, 6 talaga tapos Q&A niya. I don't know kung may top 3 pa, pero for sure may top 6 po. Wala nang top 5. Ayun. Possible din kasi si Laguna, isa din yan sa mga radar, gano'n. Ng So, bonggang-bongga. so ayan, sila-sila. Pero tignan natin kung mababago, 'di ba? So, for me, ayun yung nakikita ko na tinitingnan ko dito sa competition and ayun, abangan na lang natin. Yes. At saka maraming thank you, Mama Sam. I'm so excited talaga bukas sa magaganap at kung ano ang eksena. At hopefully, makoronahan natin yung the best at saka yung very qualified at yung hinahanap talaga ng Miss Universe organization. At yung ano natin, yung lahat naman tayo ay maging masaya kung sino ang ipapadala, hindi yung ang dami-daming sinasabi. So, O yung ikaw, ipapadala sino ba ang namin. Miss Universe Philippines mo? Ang Miss Universe Philippines ko, Mama Sam, ay lalabas na rin sa prediction. Wala akong prediction, Mama Sam. Pero yung top Ako nga 5 wala niya ay pang prediction pero nakapagbigay na ako, eh. oo, Oo. pero ano, Mama Sam, yung top 5 na nabanggit mo, si Pasay, si Bohol, si Quezon Province, si Winwin Marquez, sino pa ba? Laguna, yun talaga din O umiikot. sino nga yung Miss Umiikot. Universe mo? Hindi ko naman tinatanong kung sino yung last 2 standing mo. Para sa akin, Mama Sam, si Atisa. Sa Atisa Ayun, talaga ganda yung po yung ngayon. usapan. Pinahirapan mo pa Ng kami. And then bonggang-bongga. abangan ninyo siyempre kung sino yung last 2 standing, gano'n. Yes, kung sino ang maka-last to standing niya. Charot lang. Bakit si Atisa ang nakikita mo? Yeah, mukhang, Bakit si siya Atisa? talaga. Bakit si Atisa? Mama Sam, nakita ko naman dito kung gaano yung reception, kung gaano yung ano niya, eksena, kung gaano siya nag-e-enjoy. Nakita ko kasi, Mama Sam, yung enjoyment niya ngayon, eh. Nag-e-enjoy lang siya, nakikipagkwentuhan siya sa katabi niya habang nasa stage siya, tawa siya ng tawa. Wala kumbaga siyang iniisip na, "Pangit ba ako sa anggulong ito?" Walang gano'n ngayon. Napakasimple ng makeup, hindi hard. Tapos alam mo yon yung hindi ko nakita sa kanya last year, kasi plakadong-plakado talaga siya last year, eh, tapos hindi pa siya namamansin ng mga katabi, naka-steady lang siya, ngiti-ngiti, hindi siya nakikipag-usap sa mga katabi. Ngayon makikitaan mo talaga na grabe yung transformation, napakalayo nung last year na sobrang plakado niya. Hinahanap kasi ng mga fans yung mga landi, eksena ni Atisa, pero simula pa lang sa press presentation, pasimple lang yung ano niya, atake, hanggang sa preliminary competition, pasimple lang niya. So consistent yung kanyang pasimple look, consistent yung kanyang halos no makeup look. So very consistent. So 'wag ninyong hanapin yung ayaw ibigay ni Atisa kasi ibinigay niya na last year yung mga pa-kending-kending, yung mga gusto ninyong yung Pero mga wait pawat. lang, ah, Oo. tingin mo, tama ba yung laro ni Atisa? I think, Mama Sam, yes. Kasi, ganito kasi, sa mga nanalong Miss Universe Philippines natin, si Rabia hindi naman siya yung pinakakabogera at pinakapasabog yung sa nung time niya. Si Beatrice Luigi Gomez hindi naman siya yung pinakakabogera, hindi siya yung pinakamatalino, hindi siya pinakamagaling rumampa, hindi siya wala. Kumbaga, hindi nga pumasok sa top 5 ng iba, eh. Tapos si Celeste Cortese, ang dami nating hanash pero nanalo pa rin. Si Michelle D, ang daming nagbaba sa kanya, malamya, wala mga sosyal, ganyan. Pero tingnan mo, nanalo si Michelle D. Chelsea Manalo, hindi siya ang pinakamagaling rumampa, hindi siya pinakasikat, hindi siya pinakamatalino, hindi, as in wala talaga siya doon sa mga kino-consider natin as ano, mananalo last year. Pero siya pa rin yung nanalo. So ngayon, yung strategy ni Atisa,
ay parang hindi mo kailangan maging kabugera, hindi mo kailangan maging matalino, maging authentic ka lang, maging simple ka lang, be yourself lang. I think yun yung best strategy niya dito sa competition. Kasi totaling binago niya yung sarili niya last year. Nagpatan siya, naging labonera siya, lahat ng galaw niya, lahat ng ikot niya talaga pinapalakpakan pero wala pa rin nangyari, hindi pa rin siya nanalo. So ayun, I hope na yung destiny ay talagang maiano na talaga sa kanya ngayon, Mama Sam. Talagang umayon na talaga sa kanya ngayon yung destiny. Okay, so good luck sa atin lahat. And then good luck sa Yes. mga 56 candidates. And then Yes. wish all the best. So yun, so Yes. exciting. Thank Ako, you ang so nakita ko kasi much. dito sa Miss Universe Philippines, madami. Parang madami silang candidates, pero ilan-ilan lang din naman yung pinagpipilian. Pero kasi doon sa pinagpipilian, madaming pwede. Yes. Sabi ko nga, Mama Sam, yung top 20 parang ang madaling i-predict. Pero yung top 5, mahirap siya, masakit sa ulo. 'Di ba? Mm. Hanggang ngayon nga, nagdadalawang isip pa din ako. Pero Correct. Oh, baka 'di ba? mabago pa din. So, yun. So, kasi gusto ko munang panoorin din talaga lahat. Reviewin ng Mm. maigi. Pati yung not cost nila para bongga. Oo, so Bongga, yun. 'no? Sige, Okay. Mama Sam, maraming thank you talaga sa pagbigay mo Thank sa akin at you. pagpaunlak mo sa akin at it's time na para kumain ka. Alam ko naman nagutom ka na. Malapit mo na akong kainin. Charot lang. Maraming 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 salamat. salamat po sa inyong lahat at lagi niyong pagsubaybay at pagmamahal sa aming dalawa ni Mama Sam. God bless you all po and paalam.